Ang bawat sentimo ng bayan ay sagrado at narito tayong upang tiyakin na ito ay nagagamit para sa tunay na kapakanan ng sambayanan. Hindi maaaring magturo ng daliri ang mga may sariling kasalanan. Sa harap ng Kongreso, lahat ay dadaan sa tamang proseso at walang makakatakas sa pananagutan. Ang bangayan sa pagitan ng mga opisyal ng gobyerno patungkol sa issue ng budget misuse ay hindi na bago sa politika ng Pilipinas. Ngunit nakakairita na ang tila walang katapusang pagpaparinig at siraan sa harap ng publiko. Sa kabila ng mga pangako ng transparency at accountability, ang mga politiko ay tila mas abala sa pagpapabagsak ng kanilang mga kalaban kaysa sa tunay na pagsiserbisyo sa bayan. Sa talumpati ni House Speaker Martin Romualdez, kanyang binigyan diin na ang bawat piso na inilalaan sa pambansang budget ay pera ng taong bayan na dapat gamitin ng maayos at may pananagutan. Ngunit kasabay nito, tinutuligsa rin niya ang mga kritiko na aniyay nagsasalita tungkol sa accountability habang sila mismo ay may bahid ng mga irregularidad sa paggamit ng pondo ng bayan. Bagamat hindi siya nagbanggit ng pangalan, malinaw ang mensahe. Walang sino man ang dapat mag-akusa kung sila rin ay mayroong itinatagong kasalanan. Ito ay tila tugon sa mga paratang ni Vice President Sara Duterte na nagsabing kontrolado ni Romualdez at ng Appropriations Committee Chairperson na si Zaldico ang pambansang budget para sa kanilang sariling interes. Nakakainis ang ganitong mga batuhan ng paratang dahil ang mga opisyal na dapat nagtataguyod ng reforma at mabuting pamamahala ay nagiging abala sa pagkakaladkad sa kanilang mga kalaban sa putik imbes na harapin ng mga tunay na isyu ng bayan. Para matapos na ang walang katapusang pagpaparinig at siraan, isang malinaw na solusyon ang dapat gawin. Ipakita sa publiko ang kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth or SALN. Sa ganitong paraan, mabibigyan ng kaliwanagan ng mga aligasyon ng korupsyon at maling paggamit ng pondo. Bukod dito, dapat ding ipaliwanag ng mga opisyal kung saan ang gagaling ang kanilang mga ari-arian at yaman upang matiyak na ang mga ito ay hindi nagmula sa mga iligal na gawain. Ang pagsasapubliko ng SALN ay hindi lamang isang hakbang tungo sa transparency, kundi isang malinaw na mensahe sa publiko na handa silang magpakita ng kanilang tunay na yaman at kung paano nila ito nakamtan. Kung wala silang itinatago, hindi sila dapat matakot na ipakita ang kanilang SALN. Ito rin ay magbibigay ng pagkakataon na maalis ang anumang duda ng publiko ukol sa kanilang integridad. Ngunit tila mas pinipili ng mga politiko na manatili sa mga pagpaparinig at patutsadahan sa halip na harapin ang isyu ng direkta at magpakita ng ebidensya. Ang mga ganitong taktika ay nagpapalakas lamang ng impresyon na may itinatago ang magkabilang panig na lalong nagpapababa ng tiwala ng taong bayan sa mga institusyon ng gobyerno. Ang pinakamalaking talo sa ganitong uri ng bangayan ay ang mga mamamayan. Sa halip na magtulungan upang lutasin ang mga isyong kinakaharap ng bansa, mas pinipili ng mga opisyal na magtalo-talo at magparinigan. Ang budget na dapat nakatuon sa mga programa at proyekto na makakatulong sa pag-unlad ng bansa ay nagiging sentro ng politikal na laro. Ang pagsasapubliko ng SALN ay isang simpleng hakbang na maaaring magbigay linaw at tapusin ang mga walang saysay na usapin. Ito rin ang makakapagbigay daan para sa mga produktibong diskusyon tungkol sa budget at kung paano ito dapat gamitin para sa kapakinabangan ng lahat. Sa halip na magparinigan, ipakita na lamang ang ebidensya ng kanilang yaman at hayaan ang taong bayan na humusga.